I can't hear you. Pagbibiro niya. Dumaing naman ako nang maramdaman ko na naman ang yakap niya. I don't mind getting sick. Basta ba, magiging maayos na ang lagay mo. Kahit na mahirap kumilos ay hinampas ko ang kanyang dibdiba. Tinawanan niya naman ako. Ipinikit ko na lang muli ang aking mga mata. Sobrang komportable kasi ng aking pwesto. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Diana, though I have feelings for you, I can't give you the label or the status. I hope you understand. I have a lot of enemies. You don't want them to use you or threaten your life. I want you to be safe always. We can't be exclusive. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Umiti na lang ako at tumango. Alam ko iyon. Kapag kumalat na may relasyon kami, mas lalo lamang ako mapapahamak. Ayoko namang idagdag pa ako ni Bricks sa mga iniisip niya. Is that okay with you? O gusto mong may label tayong dalawa? Bagya siyang umiwalay sa akin upang matingnan ako. Nagangat ako ng tingin sa kanya at umiling. I don't need the labels, Bricks. I want assurance and consistency. Okay na ako sa ganito, na alam ko ang nararamdaman mo. Sabi ko sa kanya at ngumiti. Napangiti din naman siya sa sinabi ko. Babalik na sana ako sa pagkakatulog nang may maalala ko. Bricks? Pagtawag ko sa kanyang pangalan. Naramdaman ko ang paglalaro niya sa aking buhok. Oh God, that's so comforting. Yung babaeng kasama mo noong nakaraan, hindi ba siyang fiancé mo? Paano yun? Hindi ba parang mali na ganito tayo kahit na may pakakasalan ka na? Hindi ko mapigilang itanong ito sa kanya. Kanina ko pa rin kasi yun iniisip at kanina pa rin ako ginugulo nito. Fiancé? I don't have one. Natatawang sagot niya sa akin. That's Avery, Hattie's fiancé. Umiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at naguguluhang tumingin sa kanya. Hindi niya fiancé iyon? Shit, fake news. Nagsaselos ako para sa wala. Akala ko. Halos hindi ko matapos ang aking sasabihin. Nahihiya na ikinukumpara ko pa ang sarili ko sa kanya. Akala ko may pinakilala na sa iyo ang pamilya mo. Tinawanan ako ni Bricks dahil siguro sa expression ko. Actually, my father introduced me to someone, but I'm not interested in her. Bakit pa? Nahanap ko na naman na yung taong gusto ko. Bricks pinched the tip of my nose. Napanguso tuloy ako at napapikit sa kanyang ginagawa. I have you, and I couldn't ask for more. Those words were the trigger for me to cry. Hindi ako makapaniwala na maiiyak ako dahil lang sa mga salitang narinig ko. Mas meaningful pa ito kaysa kung tatanungin niya ako ngayon kung pwede niya ako maging girlfriend. Hindi ba magagalit ang daddy mo kung hindi mo siya susundin? I mean, ipapakilala ka niya sa isang babae na parte na isang pamilyang maaaring makatulong upang mas mapalago ang negosyo niyo. Nag-aalalang tanong ko. Masaya ako na kontento siya sa akin. Ngunit natatakot ako na kagaya ng mga napapanood ko sa pelikula ay mangyari iyon sa amin. Yung sapilitan kaming paghihiwalayin tapos his dad will offer me money just to leave him. Ay grabe. Char lang. But who knows? Ba't siya magagalit? Hindi naman sila kagaya ng iba na ipagpipilitan ang gusto nila sa aming mga anak nila. I just hate him for some reason but still respect him. Sina Tito Lucio at Tito Alex lang talaga mapilit sa mga gusto nila. Kaya walang magagawa sina Avi at Hattie sa mga babaeng gusto nila. Kaya, balaan mo na yung kaibigan mo. It will be a rocky path for her and Avi. Lalo na kapag may nagustuhang babae sa Tito Lucio para kay Avion. Pagpapaliwanag sa akin ni Bricks, nakahinga naman ako ng maluwag sa akin yung sinabi. Mas mabuti nang aware ako sa kung ano mang maaari mangyari sa relasyong meron kami. Kung may sagabal ba o wala. Sinabi ko man na okay lang sa akin ng walang label ngunit alam kong mahirap ang ganoon. Maaaring mawala na naman si Bricks sa akin ng ganoong kadali dahil wala akong pinangahawakan sa kanya. Sinabi niya lang naman na mahal niya ako. Kaya lang ayoko rin namang kalabanin ang desisyon niya lalo na't alam kong pinoprotektahan niya lang ako. Ipinikit ko ng aking mga mata. Naramdaman ko na naman kasi ang antok. Bukod sa napaka-komportable ng kinahihigan ko at pwesto ko ay nasa maayos na lagay na muli ang puso ko. Alam ko na hindi pa dito magtatapos ang kwento namin ni Bricks at marami pa kaming kahaharapin. Pero masaya na ako sa ngayon na malamang mahal niya rin ako. Saka ko naiisipin at poproblemahin ang ibang bagay. Nagising ako na medyo mabigat pa rin ang pakiramdam ng aking ulo. Pero kumpara kahapon ay mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon.
Napatingin ako sa akin tabi at napansin na wala na doon si Briggs. Tumingin ako sa oras ang nasa side table upang malaman kung anong oras na ba. Nanlaki ang aking mga mata nang makitang 8:00 na pala ng umaga. Late na ako sa opisina. Dali-dali akong tumayo at tinanap ang bag ko. Kailangan kong masabihan sa Venice na baka malate ako. Kaya't sila na muna ang bahala kung may kailangang i-print yung mga processor. Wala sa loob ng kwarto ni Briggs yung bag ko. Kaya't lumabas ako ng silid. Nakita ko naman iyon na nakapatong sa couch at agad akong lumapit. Bubuksan ko pa lang ang aking cellphone nang maramdaman ko ang isang yakap mula sa aking likod. Napatingin ako sa kanya at agad na sumalubong sa akin ang bango ni Briggs. Napapikit ako at ninamnam ang kanyang amoy. Good morning. Masayang bulong niya sa aking tenga. Naramdaman ko naman ang bahagyang paghalik niya sa ilalim ng tenga ko, kaya para na naman akong kiniliti. Good morning. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa pumapasok sa opisina? Late na tayo. Alam ko naman na wala sa kanya kung malate siya. Si Briggs naman na may hawak ng oras niya pero ako, hindi. Kaya kailangan ko na mag-ayos ngayon at makapasok sa trabaho. Hindi ako papasok. I took the day off. Sinabi ko na kay Rebecca, kung may kailangan pirmahan at hindi naman urgent, ay bukas na lang. Kung kailangan ng pirma ko, ay dalhin na nila dito. As for you, you don't have to go to work. Magpahinga ka na lang din muna. Hindi pa gaanong nakaka-recover ang katawan mo sa naging sakit mo. Na-text ko na rin sa Becca gamit ang phone mo kanina na may sakit ka. Ramdam na ramdam ko ang bawat buga ng mainit niyang paghinga sa akin leeg. Hindi ko namang mapigilan ang mapasandal na lang sa kanya habang nakapatong din ang ulo sa balikat niya. Kaya lang, may mga gagawin pa ako. You can do that tomorrow. Huwag muna ngayon. Baka mabinat ka at magkasakit na naman. Don't push yourself too hard. Humuwalay siya sa akin at iniharap ako sa kanya. Listen to your boss, okay? Napairap ako sa sinabi niya at napanguso. Oo na, okay lang din naman ako umabsent ngayon dahil wala na akong paparating na shipment. Ihahabilin ko na lang siguro kay Chad at Venice ang releasing ng shipments ko. Ikaw, bakit kailangan mong hindi pumasok? May sakit ka na ba? Nahawa ka ba sa akin? Agad ako nakaramdam ng kaba kaya sinapukuan noon niya. Tinitingnan kung may sakit na rin ba siya. Natatawa niyang tinanggal ang aking kamay sa kanyang noo at ibinabai yun. Wala akong sakit. I'm going to take care of you, syempre. Naitikom ko na naman ang labi ko dahil sa sinabi niya. Ganito ba ako kadaling pakiligin? Konting kilos at salitang binibitawan niya ay nagwawala na ang mga demonyo ko sa katawan na akala mo'y lagi may party na lang. Let's eat breakfast. Kailangan mo pang uminom ng gamot. Hawak-hawak niyang aking kamay na iginigiya papuntang dining area. Tahimik lamang naman ako na sumunod sa kanya. Briggs and I spent that day together. We watched movies, cuddling, and had sex. It was a marvelous day that I was hoping not to end. But I'll be too delusional to even wish for that to happen. Vienna, are you asleep? Narinig ko ang boses ni Briggs. Gising pa ako pero nakapikit na ako. Naghihintay na lang na dalawin ng antok. No, I'm still awake. Sagot ko sa kanya. Umayos siya ng pagkakahiga. Nagangat ako ng tingin sa kanya at tinintay kung ano yung sasabihin niya sa akin. I have a proposal. Panimula niya. Nanlaki naman ang aking mata. Noong una ay kung ano-anong iniisip ko. Hanggang sa mapagtanto ko na lang na baka iba ang ibig niyang sabihin. Ha? Gusto mo na agad akong pakasalan? Pagbibiro ko. Alam ko naman na hindi iyon ang gusto niya sabihin sa akin. Tumawa din si Briggs sa sinabi ko. That's not what I'm about to say. But do you want to? Gusto mo na bang magpakasal? Napanguso ako sa kanya. Ni hindi niya nga maibigay sa akin ang label na girlfriend niya ako dahil sa panganib na maaaring maging kapalit nito. Tapos ngayon ay tatanungin niya ako nito? Hindi pa. Hindi pa ako handa. Hindi pa rin naman ako talagang handa magpakasal. Sa kanya man o kay Oliver noon, pakiramdam ko ay hindi pa ito ang tamang panahon. See? Anyway, I want to propose an agreement. I want you to stay here with me. Ayokong bumalik ka pa ulit sa apartment mo. Ang dami maaari mangyari sa'yo kapag magkalayo tayo at mamamatay ako kakaisip kung ligtas ka ba o hindi. Hinawakan niya aking baba at marahang inilapit iyon sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. I want to watch you 24/7, Vienna. Hindi na ako maghihintay na may mangyari pang masama sa'yo bago ko kumilos. Napapikit din ako nang ilapit niya ang kanyang labi sa aking pilik mata.
Pinaulanan niya iyon ng mababaw na halik na halos magpabaliw sa akin. Baka malaman ng iba na sa'yo ko nakatira. Ayokong isipin nila na may relasyon tayo. Wala ba? We don't have an exclusive label, but we're in some kind of a special relationship. We can keep it a secret kung yun ang inaalala mo. Mag-iingat tayong dalawa. I just want you to be safe. Hinawakan niyang aking pisngi habang sinasabi iyon na siyang nagpabigat ng aking paghinga. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Laging ako ang inuuna ni Briggs. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito pero nakakatakot din. Nakakatakot na makaramdam ng sobrang kagalakan. Dahil alam mo na may kapalit itong hindi maganda sa mga susunod na araw. Natatakot ako na dahil sa sobrang tuwang nararamdaman at nararanasan ko ngayon ay sobra rin ang kapalit. Ilang araw na rin na nakalilipas nang maisipan namin magdesisyon na sa kondo na rin ako ni Briggs titira. Normal lamang naman ang mga nagdaang araw at walang nangyaring espesyal. Hindi rin naman kami nahalata ng iba kahit na lagi kaming sabay na pumasok ni Briggs sa opisina. Gumagawa na lang kami ng paraan na dalawa upang hindi kami mamataan ng iba na magkasama. Minsan ay nagtatak siya na gusto niyang sabay kami mag-lunch ngunit magre-reply naman ako sa kanya na hindi pwede dahil baka may makakita sa amin. Ang bilis pa namang kumalat ng mga balita ngayon. Sa tingin ko walang pakialam si Briggs na malaman ng iba ang kung ano mang meron kami. Siguro lumakas na ang loob niya dahil magkasama na kami ngayong nakatira sa isang bubong at lagi pa kaming sabay at magkasama. Kaya lang siyang iniisip ko. Ayoko naman nalapitan siya ng mga pangit na chismis o issue dahil isang kagaya ko lang ang kinabag sa kaniya. Hindi ko naman sa minamaliit ang sarili ko. Ganoon pa man sa mundong mayroon sina Briggs. Alam ko na nag-e-expect ang ibang tao sa kanya na mula sa malaking pamilya ang kanyang mapapangasawa at hindi lamang simpleng empleyado niya. Dumating ang buwan ng Desyembre. Ang lahat ay excited dahil malapit na raw ang Pasko. Bukod pa roon ay dahil daw sa Christmas party. Excited silang matanggap ang mga bonuses and 13-month pay. Ano kayang theme ng Christmas party natin? Excited na ako? Masayang sabi ni Venice. Minsan mula mong makikitang hayahay kaming tatlo. Wala kami masyadong shipment. Ang sabi nila Venice ay ganito daw talaga kapag first week ng December. Magdadatingan daw ang mga shipment ay kapag malapit ng magpasko. Napabuntong hininga naman ako. Hindi naman mali ang sinabi niya dahil tinitingnan ko pa lang ang mga advance documents na meron ako ay natutulala na ako at gusto ko na lang maiyak. Napatingin kami sa may pintuan ng sumilip si Louie at sinabi sa aming nagpapatawag daw sa sir ng meeting. Hindi namin alam kung anong agenda pero agad kaming pumunta sa meeting room kung saan nandoon din ang ibang department. Everyone's here? Si Rebecca nagsasalita at may isa pang babae sa kanyang tabi. Si Briggs naman ay nakaupo lang at mukhang pakikinggan lang din kung anong gagawin at sasabihin nila. Agad na napadpad sa akin ang kanyang mga titig nang pumasok kami ni Venice. Kahit papaano ay ang bored niyang expression kanina ay nagkaroon ng buhay. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Okay, we're going to plan for the Christmas party. Hindi lang kasi tayo-tayo iyon. This year, ang plano ay lahat ng empleyado ng Villante Group of Companies, which includes the pharma, the airlines and other business and companies that the Villante owns. Kaya we have a large audience this year. Sa atin naka-assign ng pag-organize ng event at ng venue. Nag-brainstorming kami at naglista ng mga hotels or conference hall na maaari natin gamitin for the Christmas party. Pagbobotohan na lang natin kung saan ang pinakamaganda. Paliwanag ni Becca. Since iba't ibang lugar ang kinaroroonan ng bawat kumpanya ng Villante, ay nagdesisyon kami na tagig ang piliing lugar ng mga hotels. And here are the list. Yung kasama ng mga babae ni Becca ang nagsalita. May nag-flash na mga hotels sa screen at mukhang sa mga hotels na yun kami mamimili at magbobotohan kung saan magandang ganapin ang magiging Christmas party. So, yan yung mga pinagpilian namin na mag-brainstorming kami. Nag-eliminate na kami ng iba dyan at ito na lang ang natira. Napunta sa next slide, iyon ng ilang hotels. Halos 3 hotels na lang ata ang natira. Grand Hyatt, Ascot, and Shangri-La. Yan ang mga hotels na natira. We actually considering MOA, Arena, dahil marami-rami din naman tayo pero baka kasi malayuan yung ibang walang sasakyan. Kinoconsider din kasi namin yung iba na baka mahirapan sa magiging biyahe. Sabi ng babaeng kasama ni Rebecca na hindi ko alam ang pangalan. Halos mabulo na naman ako sa narinig. MOA Arena? Mag-concert ba kami? Alam ko naman na hindi lang concert ang ginaganap doon pero sobrang laki nito. Malaki ba ang budget sa Christmas party na ito?
Grabe naman. Ayos ka lang? Natatawang tanong sa akin ni Chad. Tumawa rin naman ako dahil napansin pala nila iyon. Tumango ako upang parating na okay lang naman ako. Mawa rin na talaga. Pagbulong ko roon sa dalawa, tumango si Venice. Naku girl, last year nga, grabe din. Hindi ba at ang handle ko shipment ay kina Sir Hati at Sir Avian? So, invited ako na mag-Christmas party sila. Si Sir Hati, na sa QC nakabasa ang kumpanya. Sa Araneta Coliseum ginanap eh. Nalaki ang mata ko sa narinig. Tumango-tango naman sa Venice. Napansin niya ata na hindi ako naniniwala. Butuhan na tayo. Itaas niyo na lang ang kamay niyo. Ayusin niyo ng pagpili kasi darating ang family members ng mga bilyante. Sabi ni Becca. Magsisimula na sana magbutuhan sa 3 hotels na pagpipilian nang magsalita si Brixky at napunta sa kanyang atensyon namin lahat. Include the MOA Arena. Utos niya. Para naman luluwa ang mata nila Becca sa narinig. Maging ako man. Seryoso ba siya? For those who will have trouble commuting to the venue, we will hire someone to pick them up. Don't worry. Napawaw naman ang karamihan na nakarinig noon. Ako kaya, paano ko pupunta sa venue? Hindi naman pwede magsabay kami ni Brix. Okay, sir. Matapos iyon ay nagbutuhan ng muli at nanalo ang Grand Hyatt Hotel. Yun din naman ang binoto ko dahil sa tingin ko ay mas okay doon kahit na okay din naman kung sa MOA. Matapos mapagdesisyonan ang mga dapat namin gawin para sa Christmas party ay bumalik na kami sa kanya-kanyang opisina namin. Nalaman din namin na ang theme ay Masquerade Ball at gaganapin iyon sa 23. Wala namang humpay sa pag-uusap sina Venice at Chad tungkol sa mangyayaring Christmas party. Excited na ako. OMG, feeling ko ay may magaganda na games or events sa isang masquerade party. Yung hahanapin mo yung taong gusto mo or something like that. O kung sinong mahigit mo, kapag namatay ang ilaw ay isasayaw mo at huhulaan kung sino siya. Jeez, hahanapin ko talaga si Sir Bernard. Mag-hire ako ng spy para malaman lang ang suot niya. Natatawang sabi ni Chad. Nakitawa din naman ako sa sinabi niya. Maghahanap na ako ng susutuin ko para sa ball. Mas mabuti na maaga kaysa naman mataranta kapag malapit na. Wala naman tayong ginagawa kaya pwede tayong alas 5 na makauwi. Ikaw, Viana, sama ka ba? Napatingin ako kay Venice nang itanong niya iyon sa akin. Ngumiti ako at umiling. Nagtaka naman sila. Tinanong pa nila ako kung mag-overtime na naman ba raw ako. Ang sinabi ko na lang ay may pupuntahan pa ako kaya hindi ako makakasama. Nagpaiwan muna ako nang mag-uwian na. Sinabi na maya-maya ako uuwi. Nang pakiramdam ko ay nakaalis na sila ay umalis na rin naman na ako. Sa basement na ako bumaba para diretso sa parking lot. Pinuntahan ko ang kotse ni Brix na nakapark sa hindi kalayuan sa akin. Hey, anya na makapasok na ako at makaupo sa shotgun seat. Ngumiti ako sa kanya at tinalikan niya naman agad ako sa labi. Nagsimula din siya mag-drive matapos akong batiin. Nitong mga nakaraan ay si Brix na nagdadrive ng kotse niya. Minsan ay nagpapadrive pa rin naman siya pero sobrang bilang na lang iyon. Ipinatong niya isang kamay niya sa hita ko. Hinayaan ko lang naman iyon. Naku, madalas niya na talagang gawin ito. Imbis na sa manibela ihawak ang kamay, ay laging nasa hita ko. Sa trabaho ay abala ang lahat sa iba't ibang bagay. Ang ilan ay dahil naka-assign sila sa pag-prepare ng venue. Ang ilan ay sa mismong trabaho nila at ang ilan naman ay sa pag-iisip sa kung anong susuotin nila para sa party. Malayo-layo pa yun pero ramdam mo na excitement at tension ng karamihan. Ako naman ay hindi ko pa alam kung anong susuotin. Sabado ngayon at ilang linggo na lang ay gaganapin ang Christmas party. Nagtitingin ako sa internet na maaaring ideya ng gown na susuotin ko. Baka mapaswerte at makakita na rin ako ng mismong bibilhin ko. Iniisip ko kasi magpatahi. Yun din kasi ang balak ni na Venice. Magpapasabay na lang ako sa kakilala nila kung sakali. Ang mask naman ay mabilis nang bilhin. Are you going to be okay here? Ilang araw din ako mawawala. Nakahiga sa aking hita si Brix habang ako ay abala sa pagtitingin ng damit sa aking cellphone. Nabanggit kasi ni Brix sa akin na kailangan niyang umalis ng 22 ng December at umuwi na Laguna at sabay-sabay na silang magpapakita sa party ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, sa 22 ay may iwanan ako mag-isa dito. Oo naman, sagot ko sa kanya. Ngumiti ako para i-assure siya na magiging maayos talaga ako. Pababantayan na lang kita dito sa mga tauhan ko. Hinawakan niya aking kamay at marahang hinimas. Napangiti naman ako at hindi na nagsalita. Iniisip ko pa rin na wala pa akong susuotin. Have you decided what to wear for the ball?
Nang itanong niya iyon sa akin ay doon lamang ako nagdesisyon tumingin sa kanya. Ngumuso ako at umiling. Wala pa naman talaga ako susuotin. Ni Edea nga ay wala pa rin ako. Wala pa. Naghahanap pa lang ako. Sabi ko sa kanya at ibinalik ang aking mata sa screen ng aking cellphone. Nagulat ako nang kunin ni Briggs bigla ang aking cellphone. Tumayo siya sa pagkakahiga mula sa aking hita at naupo sa tabi ko. Kunot noon naman akong nakatingin sa kanya. I told you, I can help you. Sarah and Heaven know a lot of designers. They can help you with your gun. Sambit niya sa akin. Matagal na niyang sinasabi sa akin iyon ngunit panay ang pagtanggi ko. Tapos ano, siya din na magbabayad? May utang pa nga ako sa kanya dahil sa pagbabayad niya ng natitirang utang ko noon. Inagaw ko sa kanya yung cellphone ko. Ayoko. Tapos sasabihin mo na naman na ikaw magbabayad nun. Ayoko lagi nakaasa sa'yo. Kaysa naman nahihirapan ka. Look at you. Na-stress ka dahil sususutin mo. Don't try to deny it. Kumunot na rin ang noon niya. Hindi rin naman siya mali dahil medyo na-stress na rin ako sa pagdedesisyon ng isusuot ko. Lalo na't wala akong maisip. Fine. I will pay. May ipon naman ako. Sa tingin ko ay sapat na yung pera ko para ipambayad sa kung sino mo magdadesign ng susuotin ko. Ako ang magbabayad kaya huwag sa mahal. Inunahan ko na siya at muling kinuha ang aking cellphone. Sinara ko na yung mga tab doon at inilock ang phone ko. Inirapan ako ni Briggs kaya hinampas ko siya. Natawa lang naman siya at hindi na rin ako kinontra pa. Sige na, sasabihin ko na si Sarah na samahan ka. Tumayo siya sa pagkakaupo at kinuha yung cellphone niya upang tawagan siguro si Sarah. Pinanood ko lamang naman ang paglalakad niya. From him and his sexy back. Naglaro na lang ako sa aking cellphone habang wala si Briggs. Hindi na naman nagtagal at bumalik na siya. Tumabi siya sa akin at inakbayan ako. Tumingin lang ako saglit sa kanya at ibinalik din sa aking cellphone. Wala ka namang gagawin bukas, hindi ba? Plano daw ni Sarah at Heaven bukas. Sumama ka na lang daw sa kanila. Anya. Agad ako napatingin sa kanya nang may sumagi sa aking isipan. Wait. Kung sinabi mo sa kanila na isama ako, does that mean na alam nilang tungkol sa atin? Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi malaman kung anong dapat maging reaksyon ng realisasyong iyon. Napaawang ang aking labi at kinabahan. Alam na ba ni Sarah? Hindi naman sa itinatago namin iyon sa pamilya niya pero nakakahiya. Hindi ko sinasabi sa kanila kasi alam ko na ayaw mo. Pero baka maidayan na rin sila sa sinabi ko. Kabit-balikat niya na para bang hindi big deal iyon. Natawa na lang ako. Mas nahiya lamang akong harapin ang mga pinsan niya bukas. Kinabukasan araw ng linggo, pareho kami may lakad ni Briggs. Ako ay kasama ang mga pinsan niyang babae at siya naman ay kasama ang mga pinsan niyang lalaki. Kung saan sila pupunta ay hindi ko alam. Huwag mang bababae. Pagbibiro ko. Tumingin naman siya sa akin. Inihatid niya kasi ako sa condo ni Sarah. Dito daw kasi kami magkikita-kita. Kailan ako ng babae? Nung hindi pa kita nakikilala, oo. Ngayon, iba na. Sagot naman niya sa akin. He sound defensive but I'll buy that. Sus, basta ba, huwag kang papahuli sa akin ha? Muling pagbibiro ko sa kanya. Ano pa bang gusto mong gawin ko? To prove my loyalty and faithfulness. Tumas ang kanyang isang kilay. Tinawanan ko lamang naman siya. Hindi na niya kailangan. Alam ko naman. Ramdam ko na kahit wala kami label ay hindi niya ako lolokohin. Joke lang, huwag kang magalit. Kinurot ko ang kanyang pisngi. Pilit naman siyang umiti sa akin kaya't natawa ako lalo. Piko nito, kaya ito ganito. Susunduin na lang din kita dito mamaya. Tumango ako sa kanya at bumaba na ng kotse niya. Ibinigay niya rin sa akin ang number ni Sarah para kung kailangan ko ay makokontak ko ito. Diana! Agad akong kinawayan ni Sarah at Heaven. Nasa lobby lang pala sila at mukhang hinihintay ako. Pinalapit nila ako sa kinaroroonan nila. Naupo naman ako sa may tapat nila. Kotse ba yun ni Briggs? Tumingin sa akin si Heaven. Nagningning ang kanyang mga mata bago muling nagtanong. Kayo na ba? Shit, sinasabi ko na nga ba? Para bang tuwang-tuwang sabi ni Heaven sa akin. Napangiwi naman ako at agad na itinanggi ang akusasyon. Naku, itanggi pa raw. Kung hindi kayo, bakit siya mag-aabalang tawagan kami para isama ka ngayon? Hindi niya yun gagawin sa mga babae lang niya. Nag-e-effort siya sa'yo kaya may ibig sabihin yun. Right, Heaven? Sumang-ayon naman sa Heaven sa sinabing iyon ni Sarah. Natahimik na lang ako. Naramdaman ko ang pamumula at pag-iinit ng aking pisngi. Hinintay lang namin ang sasakyan nila at nang dumating na ay agad kaming sumakay. Nasa backseat kaming tatlo at pinagigitnaan nila ako.
Walang humpay ang tanong nila tungkol sa amin ni Briggs na hindi ko naman magawang masagot-sagot. Hi ladies! Bati sa amin ng isang babae. Nakapagbeso-beso naman sina Sarah sa kanya at ako ay ngumiti lamang. Pinapasok na niya kami sa kanyang fashion house at halos mapanganga ako sa sobrang daming gowns doon at sobrang gaganda pa. Gusto kong gown, yung parang sa Bridgerton. Mga parang pang royals. Excited na sabi ni Sarah. Napanood ko na iyon kaya alam ko. Naalala ko pang pinanood ko iyon kasama si Briggs. Pinilit ko lang siya. Natapos din naman namin. For me, simple but elegant. Alam mo naman ang taste ko sa gowns, Rhea. Kaya ikaw na bahala. Sabi naman ni Heaven doon sa babaeng designer. Tumingin sa akin yung designer na si Rhea. Ngumiti ako sa kanya at sinabing wala pa akong ideya sa gusto kong isuot. Tumingin-tingin pa rin naman ako sa mga brochure at mga design na meron siya. Hindi pa rin ako makapili. Hindi ko kasi alam kung anong babagay sa akin. May design ako na maaaring bumagay sa'yo. Medyo conservative ka ba sa damit o hindi naman? Tanong niya sa akin nang wala talaga ako maibigay na ideya sa kanya sa kung anong gusto kong suotin. Hindi naman. Okay lang sa akin na magpakita ng balat. Wait here. Wika ni Rhea habang nakangiti. Umalis lang saglit si Rhea at may kinuha. Bumalik siya na may hawak na disenyo. Hindi ko alam bakit hindi ito kasama sa ibang designs niya. Ipinakita niya iyon sa amin. Tinignan din naman nila Sarah. It's black tulle, a plaid long gown. Bagay yan sa'yo, Vienna. Tapos black. Ang ganda. Komento ni Heaven. Kaya lang, baka hambalusin tayo ni Briggs kapag kitang-kita ang gitnang bahagi ng katawan niya. Pagbibiro ni Sarah. Kung tutusin ay maganda talaga yung design. Ang pinoproblema ata ni na Sarah ay yung design sa may dibdib pababa sa may tiyan. Open kasi ang gitnang bahagi nito. Hindi. Okay lang. Maganda siya. Sabi ko sa kanila. Tinanong ako ni Rhea kung okay na ba sa akin iyon at agad naman akong tumango. Mabilis naman akong kausap. Hindi ako kailanman pinagbawalan ni Briggs sa mga sinusuot ko. Ang sabi niya kasi bakit niya ako pagbabawalan kung sa ganoong pananamit ako masaya. Para sa kanya hindi naman daw bastos o dahilan para mabastos ang isang tao dahil sa pananamit nila. He said that if there's something that needs change, it is not how people wear their clothes. It's the mindset of people who treat showing skin as an invitation for them to molest or sexualize someone. I admire him for that. Lalo lamang akong namangha sa kanya. Sinukatan na kami nang matapos kami sa pagpili ng mga design ng damit. Mabilis lamang naman iyon tapos ay umalis na kami. Niyaya nila ako mag-mall kaya't sumama na rin naman ako. Kumain lamang naman kami at sumama ako sa pag-shopping. Minsan pa ay inaabutan nila ako ng mga sexy lingerie. Isuot ko raw kapag magkasama kami ni Briggs. Hindi ko naman mapigilang matawa. Hindi ko na kailangan iyan. Char. Susundin ka ni Briggs, no? Sa kondo ko ba o may usapan kayo kung saan? Tanong sa akin ni Sarah. Nalaman ko rin na si Heaven ay doon muna mag-stay. Hindi naman sila nakakatakot kasama kaya tumango na lang ako. Sa katunayan ay nawala na yung hiya ko sa kanila. Naku, hindi na kailangang hintayin pa si Briggs. Sabi ni Heaven. Napatigil kami sa paglalakad at tiningnan ang inunguso niya. Ayun silang 5 oh. Nakita namin sa hindi kalayuan sina Briggs. May tinitingnan sila sa isang store ng mga mamahaling sapatos. Hindi naman nagdalawang isip ang dalawang kasama ko na hilahin ako papalapit sa mga iyon. Parang tambol naman sa kaba ang aking dibdib. Kasama niya yung mga lalaking pinsan niya. Ayoko magpakita. Mas malulupit mga asar mga ito. Lalo na si Bernard. Hoy, anong ginagawa niyo dito ha? Napatingin sa amin sina Briggs dahil sa panggugulat ni na Sarah sa kanila. Ako naman ay pilit na umiiwas ng tingin. Oh, sila ate pala. Akala ko mga holdupper. Napatingin sa akin si Bernard kaya tumawa ito. Except kay Vienna. Kayong dalawa lang ang holdupper. Kinutusan naman ni Sarah ang kapatid dahil sa pang-aasar nito. Napatingin sa akin si Briggs. Ako naman ay nag-iiwas ng tingin. Ayokong mahalata kami ng mga pinsan niyang lalaki. Parang awa na. Zavi, nandito ka rin? Oh, nakakaiyak namang makita kayong 5 na magkakasama. Saan ni Heaven nang mapansin ng isang pinsan. Napatingin ako kay Zavian. Siya nga talaga yung nakita ko sa condo ni Briggs noon at yung sa opisina. Grabe talaga. Sobrang intimidating. Tapos na kayo? Tanong ni Briggs. Ramdam na ramdam ko pa rin ang paninitig niya sa akin. Pwede bang huwag siyang pahalata? Baka makita siya ni na Bernard eh. Oo, kanina pa. Ang ganda ng gowns namin. Tuwang-tuwa si Sarah habang sinasabi iyon.
Tapos na pala silang magbakbakan ng kapatid niya. Kakarating niyo lang ba dito? Tanong naman ni Heaven. Hindi, pauwi na rin kami. May gusto lang atang bilhin sa Abby dito kaya sinamahan namin. Sagot naman ni Hattie. Maya-maya pa'y naramdaman kong tumabi na sa akin si Bricks. Nalalakam mata kong tumingin sa kanya. Ipinapaabot ang mensaheng bakit siya tumatabi sa akin. Aalis na kami kung ganoon. Nang akbayan niya ako ay para akong balisa. Naramdaman ko ang pagtingin sa amin ng mga pinsan niya. Si Sarah at Heaven ay nagpipigil ng kanilang ngiti habang ang mga pinsang lalaki ay para bang naguguluhan na ewan. Ayoko na lang intindihin ang mga ekspresyon nilang iyon. Ha? Bakit kasama si Viana sa pag-alis mo? Kung aalis ka, umalis ka. Ikaw lang, magdadate kami. Lumapit si Bernard sa akin at tinila akong papalayo kay Bricks. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo ni Bricks dahil sa ginawa ng pinsan. Natawa naman sina Abby at Hattie sa nangyari. Sa Xavier naman ay pinagmamasdan lamang kami. Ang apple mong gago ka! Binatukan ni Sarah sa Bernard. Nainis naman si Bernard sa ginawa ng kapatid pero hindi niya pinansin iyon. Tinignan ko si Bernard at alam kong gusto niya lang pikunin at makita ang reaksyon ni Bricks. Madilim ang mga titig ni Bricks kay Bernard habang ang pinsan niya naman ay nakangisi. Bernard raises his hands in the air surrendering. Just kidding. Ingat kayo. Natatawang sabi nito at binitawan na ako. Hindi naman nawala ang madilim na ekspresyon ng mga mata ni Bricks habang nakatingin kay Bernard na walang tigil sa pagtawa.